Mga minamahal na taga-subaybay ng araw-araw na pagpapala, narito na naman po muli ang inyong lingkod. At salamat po sa inyong pagtutok sa programang ito na nagpapala sa atin araw-araw. At araw na ito, itutuloy ko po yung aking ibinahagi last week dahil may magandang punto pa na idagdag ang Panginoon sa akin habang pinag-aaralan ko ang Psalms chapter 90 verse 12. Teach us to number our days so that we might gain a heart of wisdom. Turuan mo ako, Panginoon, na bilangin ang araw upang ako'y mamuhay ng may karunungan. Totoo po, no? Marami pong bagay na matututunan tayo dito. Unang-una, ah, tanggapin mo man o hindi, ang araw mo ay bilang dito sa ibabaw ng lupa. Kaya si Moses po, yan po ang hiniling niya sa Panginoon, turuan mo akong bilangin ng aking araw. Hindi yung achievement. Ano po? Dahil alam niyo po, ang currency po natin sa future o sa ating destiny ay yun pong araw na ginugugol natin sa kasalukuyan. Yung present po natin, kung paano mong pinahalagahan ang mga araw na ibinibigay sa iyo ng Diyos araw-araw, ito po ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya maganda po no, na ibigay natin ang ating Diyos, sa ating Diyos, ang ating buhay. So kung hindi mo man naiintindihan na ang buhay natin ay nauubos. Okay? Araw-araw po, bawat araw, may nababawas po sa atin. Sa assignment natin, yung lakas natin, nangihina tayo. Pag tayo nagkakaedad na, may mga opportunity rin na malalagpas na rin sa atin. Pero kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon, kaya nga po yung panawagan po natin nakaraang linggo, dapat po talaga connected, well connected tayo sa ating church. Lagi tayong dumalo dahil araw-araw talagang may pagpapala ang Diyos kapag tayo sumusunod. Okay? So, wala man sino po sa atin ang may kontrata bukas. Talagang ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating panahon. Okay? Parang isipin lang po natin yung cellphone. Ano? Kapag meron kang cellphone at 3% na lang ang battery mo, hindi mo na-aksayin ito sa pag-scroll-scroll at pag-watch ng movie. Gagamitin mo na lang ito sa pinakamahalagang panahon. No? Gagamitin mo na lang ang natitirang power nito para sa pinakamahalagang bagay. At ganoon din po tayo. May panahon lang tayo dito sa ibabaw ng lupa gaya ng ating Panginoong Jesucristo. Jesucristo, 33 years lang po pero na-accomplish niya yung kanyang mission. Ano po? At siya'y bumalik na sa Ama at narito tayo ngayon bunga ng kanyang pagpapagal. So tayo rin po, dapat po ay pahalagahan na natin itong mga susunod na araw. Mas lalo tayong makinig, manalangin, makipag-fellowship para sa ganun marinig natin ang tinig ng Panginoon. Para sa ganun, sa susunod na mga hakbang po natin, the step of a righteous man is ordered by the Lord. Lahat po ng hakbang natin, lahat ng araw na dadaan sa atin may kabuluhan at magiging mabunga. So, hindi lamang tayo basta sumasabay na lang sa takbo ng sanlibutan. Kaya praise the Lord. So, praise God. So, ito yung dapat nating tandaan din. Okay? Hallelujah. May mga taong hindi naman talaga umaalis sa Panginoon. Marami nagbabakasyon, so nagpa-parking, tumitigil. So, ito po yung nakakalungkot. Dapat po, bagamat hindi ka naman nag-backslide, magpatuloy ka. So, huwag ka nang tumingin po sa likodan. Sabi nga ng Panginoon, walang sino man nag-aararo ang nakatingin sa likod, dapat sa harap lang. At magpatuloy kang lumakad dahil bawat pagsubok, kung meron man dumadaan sa ating buhay, ang hangganan nito ay pagpapala. Na po, papunta tayo, nile-level up ni Lord ang ating buhay, anumang season ng ating buhay, maganda man o hindi, paborable man o hindi, may magandang ginagawa po ang Diyos. Kaya magpatuloy po tayo dahil bawat araw natin, dito sa ibabaw ng mundo, mahalaga po. Amen? At dahil mahalaga ito, ang Diyos kasi ang kumikilos sa ating mga buhay at nagpapahalaga sa bawat isa atin. Yan lamang po aking ibabahagi ngayong araw. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa araw na ito, sa mga darating pa, makita po natin na bawat isa sa atin ay fruitful and productive sa kaharian ng Panginoon. Walang nasayang na araw sa atin. At ito po yung napakalaking pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya purihin siya at luwalhatiin siya. At dinideklara ko po na lahat tayo ay magra-rise in peace with God's power. Salamat po. God bless you po and shalom.